Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Happy birthday, mahal! O yan, make a wish, make a wish. Okay. Happy birthday! Happy birthday! Sige na! Kain na tayo! Kain na tayo na! Hey! Kain na! Yay! Gina, Barbara, halika kain kayo. Salo-salo tayo. Tessie, happy birthday. Ito pa rin yung regalo namin sa'yo. Happy birthday. Salamat. Gusto na rin sana naming humingi ng tawad sa inyo. Lalo na sa'yo, Tessie. Sa lahat ng mga nagawa namin, nakuha niyo pa rin kaming salipin. Salamat, Salamat, Ano ba kayo? Huwag niyo naisipin yung kalimutan na natin yun. Ginawa ko lang naman din yung sa tingin kong tama eh. Alam mo, Tess, napakaswerte namin na ikaw ay naging kapitbahay namin. Alam niyo kayo, napagtanto ko na tayo lang din naman ang gumagawa ng malas at swerte sa buhay natin. Kaya tama na yung away-away, ha? Dapat magtutulungan lang tayo. Okay? Tama. Tama? Tama! Kaya dahil dyan, kumain na tayo. Sino pa walang kutsara dito? Kayo, kain na. Salamat! Sige lang, mauna na kayo. Huwag kayo. Ito, pansin mo. Anak, ikaw. Good job, Soy. Sa hirap ng buhay, marami sa atin ang katulad ni Tessie, Gina at Barbara na kumakapit sa paniniwala sa mga pampaswerte tulad ng bagwa. Pero sa huli, pagsusumikap at pakikisama pa rin sa kapwa ang totoong nagdala ng swerte sa kanila. Mga kapuso, ngayong Sabado, may espesyal na karakter kaming isinama sa ating kwento. Siya po ang ating Mystery Wisher. Ang kwento ng kanyang buhay ay may hawig o pagkakatulad sa napanood niyong kwento. Nahulaan niyo na ba kung sino ang ating Mystery Wisher? Napanood niyo na siya kanina. Sino kaya siya? Tama kaya ang hula niyo, mga kapuso? Masipag at mapagmahal sa pamilya. Ganyan si Glenn ang ating Mystery Wisher ngayong hapon. Kahit anong trabaho, basta't marangal, ay papasukin ang araw ni Glenn para sa pamilya. Eto na nga ngayon, sumasideline siya bilang car wash boy sa kanilang lugar. Napadpad po ako sa Maynila noon. Kasama ko po yung kaibigan ko nung high school kami. Pumasok pa po ako sa pizzahan. Ako naman po yung tagaluto doon. Kailangan kong kumayod kasi po para makaupa ako ng sarili kong tirahan. Racket na nga rin daw niya ang pagsisilbi sa isang kantin. At pumapasok din kung minsan bilang isang construction worker. Laking pasasalamat naman ni Glenn sa kanyang may bahay na si Joanna dahil partners for life naman daw sila sa pagtaguyod ng kanilang pamilya. Subalit kagaya sa ating kwento, hindi rin nakaiwas sa mga panghuhusga si Glenn. Yung amo ko parang medyo maintin talaga yung ulo niya. Madalas po akong napapag-initan niya. Dala ko yung kariton, patong-patong yung mga soft drinks. Ngayon po, natabig nung babae, kanta basag-basag. Nung time na yun, galit na galit yung amo ko, sabi sa akin. Hindi ka kasi nag-iingat. Wala ka bang mata? Ang malas-malas mo. Subalit, hindi nakaligtas sa masamang pagtrato si Glenn sa nilipatan niyang trabaho. Nung baguhan pa lang po ako sa construction, siyempre po, hindi pa gaanong sanay sa mga ganung trabaho. Tsaka labor pa lang po ako noon. Minsan nabubuli po. Hindi akalain ni Glenn na may mas bibigat pa sa mga suliranin na pinagdaanan niya sa trabaho. Dinapuan ng malubhang sakit ang kanyang anak. Dahilan para pumanaw ito. Nagsimula lang po yun sa yung bulutong tubig po. Pumutok siya sa loob. Tapos kumalat sa dugo niya na makyat sa utak. Wala kaming pera. Tinanggihan po ng mga ospital yung anak ko. Hindi kaagad nadala sa ospital. Masakit po para sa akin bilang tatay na wala akong maitulong sa anak ko.
Mahal na mahal ko po yung pamilya ko. Kahit anong trabaho po, papasukin ko. Basta lahat, kaya-kayanin ko para sa pamilya ko po. Kinamusta ko mismo si Glenn at ang asawa niyang si Joanna. Hi Glenn! Hi Joanna! Welcome sa Wish Ko Lang! Ano ba yung pinakamasakit na nangyayari sa'yo? Yung party po na nawalan kami ng anak. Paano kayo nakarecover doon? Tulong po ng mga magulang ko, mga kapatid ko. Mga payo nila sa amin. Tapos, nung namatay din po yung anak ko, nasundan naman po na nagbuntis po siya ulit. Kahit paano po na ipsan yung ano. Anong natutunan niyo sa lahat ng ito? Mga laging magpursige para sa sarili, sa pamilya, para makaipon. Joanna, sige nga, anong message mo dito sa asawa mo? Kung siya magtatrabaho, mag-ingat po siya lagi. Patuloy niya lang po yung pagiging mabuting asawa at saka ama niya po sa mga anak ko. Glenn, Joanna, may mga hinandang sorpresa ang Wish Ko Lang para sa inyo. Para may dagdag na mapagkakakitaan sila, hatid namin kay Glenn ang mga panimulang negosyo na ito. Makatutulong sa pagbuo nila ng tahanan ang sari-saring home and kitchen appliances na ito. Para kay Glenn ang brand new smartphone na ito para makatulong sa komunikasyon nila ng kanyang pamilya kapag nadedestino siya sa malalayong lugar. Cellphone para sa inyo, wala sa Wish Ko Lang. At hindi mawawala, tulong pinansyal mula sa aming programa. At eto, meron tayong Wish Ko Lang savings para sa inyong pamilya. Thank you po, ma'am. Thank you po talaga, ma'am. Saan nyo gagamitin yan? Sa ano, ma'am, magsisimula kami ng puhunan namin pandagdag gastusin. Mga